Magandang umaga din naman. Parang ang cringe sabihin at pakinggan, ano po. Kasi minsan lang natin ito marinig yung salitang word, yung word na minamahal. At ngayon lang din natin ito sabihin sa inyo ngayon. Ngayon ko lang ito sinabi sa inyo ngayon. Pero kung magbabasa niyo po yung aklat na What is a Healthy Church Member? Yung author po nun, si Tabiti, palagi po niyang sinasabi sa kanyang congregation o sa kanyang church na mga minamahal. Magandang umaga, mga minamahal. Ganun po ang kanyang pagbati. Kaya sanay na po yung kanilang iglesia na ganun ang pagbati ng Tabiti. Tayo naman po ay hindi po natin yung madalas sinasabi. Ano po? Kaya pwede din i-practice po natin yan. Magandang umaga, minamahal kong kapatid. O, pwede pong pakisabi sa katabi. Magandang umaga, minamahal kong kapatid. Di mo ba tayo naman yung magkakapatid sa Panginoon? Dapat tayo nagmamahalan. Dapat walang mali siya po doon. Kasi tunay na minamahal tayo ng Diyos. Tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating serye sa umagang ito na The Way of Christ series. At sa mga nakalipas na mga linggo po, ay natutunan natin na si Jesus lamang ang natatanging daan patungo sa Diyos. Siya lamang ang katotohanan at siya din lamang ang buhay. Ang daan ni Kristo lamang ang maaaring maghatid sa atin pabalik sa Diyos Ama. Yung dinaanan ni Jesus, yun lamang din po ang maaaring maghatid sa atin patungo sa Diyos Ama. At ito lamang din po ang tanging mapagkakatiwalaan natin kung ano ang katotohanan at ang tanging makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang daan ni Kristo bilang daan ng pag-ibig. The way of Christ, the way of love. Kung tunay tayong lumalakad sa daan ni Kristo, dapat natin nauunawaan na ang daang ito ay daan din ng pag-ibig. Hindi lamang po siya daan ng buhay, daan ng katotohanan, kundi yung daan ni Jesus ay daan din ng pag-ibig. Hindi maaaring sinasabi natin lumalakad tayo sa daan ni Kristo, ngunit hindi naman natin nauunawaan ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. At dahil hindi natin tunay na nauunawaan ito, hindi rin tayo mamumuhay ayon sa pag-ibig na itinuturo niya sa atin. Ang sabi ng unang Juan, chapter 4, verse 8, unang Juan, chapter 4, verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So kung hindi daw tayo umiibig, hindi natin kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang likas na katangian ng Diyos ay ang pag-ibig. Ang kanyang mga paraan ay puno ng pag-ibig. Ang kanyang daan ay palaging daan ng pag-ibig. Hindi kailanman kikilos ang Diyos laban sa kanyang likas na katangian. Hindi man po kailanman kikilos ang Diyos ayon sa kanyang likas na katangian. Sa buong buhay natin, hindi niya ipapakita sa atin ang kanyang kalooban sa paraan na hindi pag-ibig. Palaging pinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa paraan ng pag-ibig. Lahat ng ginagawa niya ay galing sa ganap na pag-ibig. At ipinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak. At yun ay si Jesus. Ang buong buhay ni Jesus sa mundo ay pagpapadama ng wagas na pag-ibig ng Diyos. Yung ilang taon na nabuhay si Jesus dito sa lupa, yun po ay nagpapakita o pagpapadama ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong umaga ay pag-aaralan natin ang tanong na bakit ang daan ni Jesus ay daan ng pag-ibig? Bakit ang daan ni Jesus ay daan ng pag-ibig? Una, dahil ipinakita ni Jesus ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig. Ipinakita ni Jesus ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig. Jesus showed the greatest expression of love. Ang sabi ng Roma 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang sabi ng NIV version, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kaya paano daw po ipinapahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin?
while we were still sinners. Nung tayo ay makasalanan pa, doon ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi po ibig sabihin na inintay ng Diyos na maging mabuti muna tayo, na maging karapat-dapat tayo bago niya tayo mahalin. Hindi niya hinintay na magbago muna tayo, na maging matuwid muna tayo o maging malapit sa Kanya. Sa halip, nung tayo ay lumalayo sa Diyos, nung tayo ay nagre-rebelde, nung tayo ay gumagawa ng ating mga sariling gusto, mas pinipili natin ang kasalanan kaysa sa Kanya. Doon niya ipinakita ang Kanyang wagas na pag-ibig sa atin. Siya ang unang lumapit at umabot sa atin. Kaya naririto tayo ngayong umaga dahil inabot tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen po? Amen. Ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang. Ang sabi ng talata, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Hindi ko kayang ipaliwanag at sukatin kung gaano kalaki o kalawak ang pag-ibig na ito. Katulad nga po ng awit kanina na nagsasabing, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Tinanggap tayo ng Diyos kahit puno tayo ng kasalanan. Minahal niya tayo sa kabila ng ating karumihan. At ang pag-ibig na yun ay hindi kayang tumbasan ni naman sino mang tao. Walang kapapantay sa pag-ibig ni Jesus. Si Jesus ang pinaka-perpektong halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Namatay si Kristo sa krus para ipadama sa atin ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Kung sabi ng Juan 15 verse 13, John 15 verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At ito po ang ginawa ni Jesus. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sino ang makapag-aalay ng kanyang buhay? Parang lahat ng nabubuhay dito sa mundo, sino pang nakapag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal? At si Jesus yung pinaka-best example dito. Ginawa ito ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya wala nang higit pa sa kanyang pag-ibig. Ang kanyang daan ay palaging daan ng pag-ibig na ngayon dapat din nating lakaran. Ang sabi sa unang Juan 4 verse 16, unang Juan chapter 4 verse 16, nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Alam niyo po ba na iniibig kayo ng Diyos? Amen. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Makikita at mauunawaan natin lubos ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ni Jesus na kanyang anak. Kaya hindi natin maaaring pasubalian o pagdudahan ang pag-ibig na ito, na kapag tayo dumaraan sa mga pagsubok, ay hindi nawari ako mahal ng Diyos, pinabayaan nawari ako ng Diyos. Hindi po. Hindi natin maaaring pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay tunay na sumusunod kay Jesus, ang dadaanan natin ay ang kanyang pag-ibig na pinatunayan niya doon sa krus. Nalalaman natin tayo nilikha ng Diyos. Ano po? Ang Diyos ang lumikha sa atin, hindi po ba? Baka naniniwala pa po tayo sa mga scientist na tayo nanggaling sa monkey. Pero nasira po ang ating relationship sa Diyos dahil sa kasalanan. Sa halip na pabayaan tayo maparusahan dahil sa ating mga kasalanan, gumawa ang Ama ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang mamatay para sa atin. Alam niyo po ba, nung sina Adan at Eva ay magkasala, ang Diyos po ang unang lumapit sa kanila. Alam na ng Diyos, alam na ni Yahweh na nagkasala si Adan at si Eva. Alam na ni Yahweh na kinain nila yung bunga. Kaya nga po sila'y nagtatago eh. Pero ang Diyos pa po ang unang lumapit, kina Adan at Eva. Di po ba? Kapag tayo nagkakasala, ang Diyos pa ang unang lumalapit sa atin. At alam niyo po ba yung pinakang mapapatunayan yung pag-ibig ng Diyos? Ang Diyos pa ang nagbihis sa kanila. Grabing pag-ibig. Ano po? Sa kabila ng kanilang pagtataksil sa Diyos, ang Diyos pa ang nagbigay ng damit para sa kanila. At ganoon din naman po tayo. Dahil sa banal na pag-ibig ng Diyos, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak para tayo ay maligtas.
tayo maparusahan. Paulit-ulit itong sinasabi ng John 3:16. Sa ulo na po natin yan, hindi po ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang. Anong ibig sabihin ng salitang gayon na lamang? Ibig sabihin nito ay napakalaki, hindi kayang sukatin. Napakalalim at lubos-lubos ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kayang pantayan ang ipinadamang pag-ibig. Na kahit ang nag-iisang anak ay handang ibigay para sa atin. Sino tayo para padamahan ng ganito kalaking pag-ibig? Tayo'y mga makasalanan. Tayo ang unang sumuway at tumalikod sa Diyos. At ang totoo, hindi natin minamahal ang Diyos. Totoo, ano po? Hindi natin minamahal ang Diyos. Bagkus pa nga, mas pinipili natin sundin ang sarili natin gusto. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, hindi lang sinabi ng Diyos na mahal kita o minamahal kita. Bagkus ito'y pinatunayan niya. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig nang siya'y mamatay doon sa krus. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa. Pakisabi ko ulit sa katabi, ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa. So hindi lang po pala sinasabing I love you, mahal kita, pero wala ka namang ginagawa. Kaya action speaks louder than words, daw po nandun. Ano po? Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa. Hindi lang sinasabi at naririnig. O kaya mga mahal na asawa, ay pakita naman sa gawa. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay kahit walang kapalit. Ito pa po. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay kahit walang kapalit. Huwag tayo maghihintay ng kapalit kapag tayo nagbigay. Nagmamahal kahit hindi ka mahal. Nagsasakripisyo kahit masakit. Yan po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ganito kadakila ang ipinadamang pag-ibig ni Jesus. Pinatunayan niya ito doon sa krus 2,000 taon na nakakalipas. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin niyang pinapatunayan ito sa atin. Patuloy pa rin niyang ipinadarama ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang sabi ng awit 103 verse 11, awit 103 verse 11, kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kaya kung makikita natin kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun daw po kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya niyo po bang sukatin itong langit na to? Di po ba hindi kaya? Hindi nga po naaabot pa ng mga astronaut yung totoong langit. Kapag namatay na lang, saka makakarating doon. Kaya hindi kayang sukatin. Kaya ang tanong, pakita naman muli sa katabi, nararamdaman mo na ba ang pag-ibig ni Jesus? Nararamdaman mo ba ang pag-ibig ni Jesus? Isa pa, naipapakita mo ba ito sa iba? Dahil kung hindi, kailangan mong siyasatin ng iyong puso. Kung nahihirapan kang magpadama ng pagmamahal, kailangan mong siyasatin ng iyong kaugnayan sa Diyos. Dahil ang isang taong nakatanggap ng pag-ibig ni Jesus ay makikita sa paraan ng kanyang pamumuhay. Makikita sa kanyang mga ginagawa araw-araw. Ito'y dumadaloy mula sa kanya papunta sa iba. Ganun po kapag ikaw ay nakareceive ng pag-ibig ni Jesus, hindi pwedeng sa iyo lamang yun. Hindi pwedeng maaangkinin mo lang yun sa iyong puso. Siguradong ito'y mahadaloy. Ito'y kusang bubukas sa iyo papunta sa iba. Hindi maaaring nakatanggap ka ng pag-ibig ni Jesus, pero hindi ito makita sa iyong buhay. Dahil ang pag-ibig ni Jesus ang magtutulak sa iyong puso para magawa mong magmahal. Ang pag-ibig ni Jesus ang magtutulak sa iyong puso para magawa mong magmahal. Kahit napakahirap mahalin ng kapatid na iyon o ng isang tao na iyon, ang pag-ibig ni Jesus pa rin talaga. Hindi yung sarili mong pag-ibig.
kundi yung pag-ibig ni Jesus. Alam natin ito sa ating mga karanasan. Tayo nabubuhay ngayon, ako ay mag-27 years nang nabubuhay sa mundong ito. At totoong limitado ang aking pag-ibig, inaamin ko ito sa Diyos. Madali tayong magmahal kapag tayo ay pinapahalagahan. Pero kapag tayo ay nasasaktan, ano agad natin? Reaction? Nagbabago ang ating puso. Ay naku, ganyan ka pala, hindi na kita amahalin. Hindi po ba? Nahihirapan tayong magpatawad. Nahihirapan tayong magmahal muli. At minsan, ay pinipilit nating ilayo ang ating mga sarili. O, na-experience nyo na po ba yun? Ba ako lang kaka-experience? Na-experience nyo na din po ba? Parang same naman lahat. Ano po? Na-experience natin itong lahat. Ngunit tandaan po natin, ang daan ng pag-ibig ni Jesus ay kabaligtaran. Kahit siya'y nasaktan, nagpatuloy siyang magmahal. Kahit si Jesus ay pinarusahan ng mga tao, galang niyo po yung mga tao yun ay kanyang tinuruan, pinakain, pinagmalasakitan. Pero sinaktan pa rin siya. Pero ibang-iba ang kanyang ginawa. Kahit na siya'y pinagmalupitan, nagpatuloy siyang magmahal. Kahit tinanggihan, nagpatuloy siyang magbigay. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat, ipinigay pa rin niya ang kanyang sarili sa atin. Hindi napakalaking pag-ibig. Ano po? Kaya kung tunay natin nauunawaan ang pag-ibig na ito, hindi ito mananatili sa ating isipan lamang. Hindi ito mananatiling alam lang natin na, oo, minahal ako ni Jesus kahit ako'y masama. Magiging pagbabago ito sa ating buhay. Magiging pagbabago ito sa ating puso. Kaya ang hamon sa atin ngayong umaga, kung tinanggap mo ang pag-ibig na walang kondisyon ni Kristo, mula kay Kristo, paano ka lumalakad sa kanyang daan? Paano ka lumalakad sa kanyang daan? Handa ka bang magmahal kahit mahirap? Handa ka bang magpatawad kahit sobrang sakit na? Handa ka bang magbigay muli kahit walang kapalit? Sapagkat ang tunay na sumusunod sa daan ni Kristo ay hindi lamang tumatanggap ng kanyang pag-ibig, kundi pinapakita rin ito sa iba araw-araw. Pakisabi muli, ipinapakita ito sa iba araw-araw. Minsan lang ba inapakita ang pag-ibig? Araw-araw inapakita. Ano po? At dito papasok ang ating ikalawang punto. Ang pag-ibig ni Jesus ay utos na dapat natin sundin. Dahil itinuro ni Jesus na ang pinakadakilang utos ay ang umibig. Jesus taught that the greatest command is to love. Talagang habang ginagawa ko po itong manuscript na ito, Panginoon, talagang ito, bakit ito ang binigay mo sa akin? Ako hirap na hirap magmahal. Sabi po ng Mateo 22:37 to 39. Mateo chapter 22, 37 to 39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Nang tanungin si Jesus kung anong pinakadakilang utos sa lahat ng kautosan. Di po ba napakaraming kautosan? May 10 Commandments, may iba pang mga utos sa lumang tipan. Pero hindi po siya nagbigay ng mga komplikadong sagot. Sa halip, pinagsama niya ang buod ng kautosan sa dalawang pangunahing utos lamang. Ang pag-ibig o ang umibig. Sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao ay ang mahalin ang Diyos at mahalin ang iba. Ang mahalin ng Diyos at ang mahalin ng iba. Ibig sabihin po, ang sentro ng tunay na pananampalataya natin ay hindi ang ating relihiyon. Hindi ang ating relihiyon ang sentro ng ating pananampalataya, kundi relationship natin sa Diyos. Relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa tao o sa kapwa. Makikita natin sa buhay ni Jesus na lubusan niyang minamahal ang Ama. Palagi niyang sinasabi na minamahal ko ang Ama sa kanyang mga salita. At minamahal din naman niya ang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos Ama. Pansinin
Basahin po natin yung sinabi ni Jesus na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ano pong ibig sabihin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip? Ibig sabihin po nito, hindi dapat half-hearted. May iba ka pang minamahal, higit sa Diyos. Hindi sapat na kilala natin siya kapag tayo nandito lang. Kung Sunday, ang kilala ko may Diyos, napapakinggan ko siya sa sermon. O kapag may problema tayo, makakapag-pray tayo sa Kanya. Ganun naman po ba ang kilala natin tungkol sa Diyos? Ang nais ng Diyos ay totoong relasyon sa Kanya. Relasyon ng anak sa ama. May relationship ba tayo sa Diyos? Yung relasyon may pag-ibig sa Kanya? Yung nakasuko ba yung buhay natin sa Kanya? At ang buong puso naman po ay tumutukoy sa ating mga damdamin, sa ating mga ginugusto. Inuuna ba natin ang Diyos? Tinatanong ba muna natin siya? Lord, ito po ang gusto ko. Gusto niyo rin po ba ito? Ang tanong ay, gusto niyo po ba ito, Lord, para sa akin? Ay Lord, gusto ko ito, bahala na ikaw. Wala na ako naman sa iyo. Ganun po ba? Hindi po ganun. Kundi, uunahin ang Diyos. Sasangguniin muna ang Diyos sa lahat ng ating mga minugusto. At ang ibig sabihin naman ng buong kaluluwa ay tumutukoy sa ating buong pagkatao at kalooban. Ang buong pag-iisip naman ay tumutukoy sa ating mga desisyon, mga pananaw sa buhay. Sa madaling salita, ang daan ng pag-ibig ni Jesus ay hindi daan ng emosyon lamang o feelings, kundi ito ay relationship. Kabuuang magsusuko ng ating buhay sa Kanya. At pagkatapos sabihin ni Jesus ang unang utos, ay agad niyang sinabi ang ikalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bakit dalawang utos, Lord? Pwede bang ikaw na lang ang ibigin mo? Pwede bang ganun? Si Lord ang ibigin natin? Hindi po. Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay makikita sa paraan ng pagmamahal natin sa iba. Ang tunay na pag-ibig o pagmamahal sa Diyos ay makikita sa paraan kung paano natin minamahal ng ibang tao. Hindi pwedeng mahal natin ang Diyos, pero puno tayo ng galit sa ating puso, puno tayo ng pride, inggit, at kawalan ng pagpapatawad. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi kailanman pwedeng paghiwalayin. Ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa ibang mga tao ay hindi pwedeng paghiwalayin. Dahil ito ang daan na mismong nilakaran o dinaanan ni Jesus nang siya'y nabubuhay dito sa lupa. Minamahal niya ang Ama at minamahal din niya ang maraming mga tao kahit hindi sila karapat-dapat mahalin. Kahit hindi tayo karapat-dapat mahalin, tayo minahal ni Jesus. Ito ay mahihahalin tulad sa krus. O kung titingnan natin yung krus sa unahan natin ngayon. Kung titingnan natin ang krus, may dalawang kahoy na nagdudugtong sa isa't isa para maging hugis krus. Di po ba dalawang kahoy lang siya? Ang vertical ay relasyon natin sa Diyos at ang horizontal ay ang relasyon natin sa tao. Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Kapag nasira man ang dalawa, hindi buo ang larawan ng krus. Kaya kapag nasira, ang Diyos lang minamahal natin, ang iba hindi. Hindi natin nagpapakita yung ginawa ni Jesus. Sinasabi sa unang Juan, chapter 4, verse 20. Unang Juan, chapter 4, verse 20, ang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Di ba may nasabihan tayong liars go to hell? O kayo nasabi na. Di ba? At totoo ito sa atin, mga kapatid. Maraming nagsasabi na iniibig natin ang Diyos. Ngunit mayroon naman tayong sirang relasyon o kaugnayan sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. At tayo ay matatawag ng mga sinungaling. Ayan. At alam niyo po ba na hindi magandang pagtotoo iyon? Kung mababasa niyo yung kwento ni Ananias at ni Sapphira, nung sila'y nagsinungaling sa Diyos, ay, tigaw agad sila. E paano tayo ngayon? Kapag tayo nagsinungaling, mamamatay agad tayo. Buti na lahat ang biyaya ng Diyos ay napakahaba sa atin. Ang kanyang grace. Kung hindi patay man, marami na namatay sa atin.
Kung nahihirapan tayong sundin ang utos ng Diyos at lakaran ang daan ni Kristo, humingi tayo ng biyaya palagi sa Diyos. Dahil ang tunay na pag-ibig ay palaging handang magsakripisyo, handang unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Ito ang daan na itinuro ni Jesus. Ito po ay hindi simpleng daan na basta minamahal natin ang Diyos at ang ating kapwa ay okay na. Kahit na naman ang iyong narating sa buhay, kahit gaano kataas ang iyong posisyon dito sa mundo, dito sa lipunan, hindi pa rin natin at handa pa rin natin mahalin ang isa't isa, ano man ang kanyang estado sa buhay, ano man ang kanyang katangian at pagkatao. Ito po ay nagpapakita ng larawan ng pag-ibig na nais ni Kristo na makita sa atin araw-araw. Ang pag-ibig ng mundo ay kadalasang nakabase sa pakinabang. Hindi po ba? Mahal kita dahil nabigyan mo ako palagi. Mahal kita dahil mabait ka sa akin. Dahil madali kang mahalin. Napakabait mo naman, hindi mo ako ina-judge. Ganun po ba? Ganun kasi ang pag-ibig ng mundo. Pero ang pag-ibig ni Jesus ay ibang-iba. Ito ay pag-ibig na handang magsakripisyo, handang umunawa, handang maghintay, at handang magpatawad. Ang pag-ibig ni Jesus ay handang magsakripisyo, handang umunawa, handang maghintay, at handang magpatawad. Kahit nga po si Jesus ay nasa krus, ipinanalangin pa niya ang mga taong nagpapako sa kanya. Kahit siya'y pinahirapan, binugbog at sinugatan, nagpadama pa rin siya ng pag-ibig sa mga taong nakasakit sa kanya. Sino ang makakagawa noon? Sa Jesus lamang. Iyon ang klase ng pag-ibig na gusto niyang lakaran din po natin. Tayong mga sumusunod at kumikilala kay Jesus ngayon. Iyon ang gusto niyang daan na lakaran natin. At kung tutuusin po, imposible natin itong magawa. Totoo po mo? Imposible natin itong magawa sa ating mga sariling lakas lamang. Natural sa atin bilang tao ang maging makasarili. Natural sa atin ang gumanti kapag tayo ay nasasaktan. Pero kapag tunay nating nararamdaman at nararanasan ang pag-ibig ni Jesus, unti-unti niya tayong binabago araw-araw. Kaya nga po may kantang, binabago mo ko araw-araw. Magandang kantahin po yun. Tapos yung kay Nanay Dory, hindi ko makakalimutan kapag siya nagagalit na, pagpipigil sa sarili, ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Kaya laging pagpipigil sa sarili para hindi tayo sabi ng masasakit na salita. Kaya ang tunay na pag-ibig ay hindi bunga ng sariling effort, ito ay bunga ng pagbabago o binabago tayo ng Diyos araw-araw. Nung nasa Palawan kami, mga 10 days din naman, bakasyon kami sa ate ko. Yung kwarto doon ay may aircon. Siyempre, ang sarap ng tulog. Wala kami aircon eh. Ang sarap matulog. Kaya inalimbawa ko dito yung aircon. Sabi, katulad ng aircon, masarap ang mag-aircon lalo na ngayong tag-init. Hindi po ba? Lalo kung nag-brand out, tindi. Hindi makapagbibigay ng lamig ang aircon kung hindi siya nakasaksak sa kuryente. Lalamig lamang ito once na siya'y nakasaksak at binuhay mo. Ganito rin daw sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kapag tayo tunay na nakakonekta kay Jesus, natural na lalabas sa atin ang buhay, ang iba't ibang katangian niya, lalo na ang pag-ibig. Kaya natural na lalabas sa atin ang magmahal. Makikita ito sa paraan ng ating pagsasalita, pakikitungo sa iba, pagpapatawad at paglilingkod. Ang taong totoong umiibig sa Diyos ay hindi lamang nagbabago dito sa simbahan. Dati noon, nung naalala ko pa nung high school ako, ang bait-bait ko pag nandito sa church. Pag nasa bahay ulit ako, naku, ang tamad ko na. Kaya sabi ni nanay, anong nabago sa iyo? Parang mabait ka lang pag sa church ha. Hindi daw po gano'n. Hindi lamang tayo nagbabago sa loob ng simbahan, kundi nagbabago tayo kahit sa anumang paraan, sa bahagi ng buhay natin. Sa bahay man, sa school, sa trabaho, o kahit sa simpleng pakikitungo natin sa iba. Ang mundo ngayon ay puno ng taong sugatan. Lahat ng makikita natin sa labas, lalo sa Maynila, para mga tao doon ay hindi natutulog, puro work. Laging pera, hanap, ano po.
At lalo na po sa mga nangyayari sa ating bansa. Sa Senado, nagkabaril-barila na. Makikita natin. Kaya marami ang iba't ibang kulay na pinaniniwalaan at pinagtatanggol. At dahil sa mga pinaniniwalaan na yun, nawawala na ang pag-ibig. Napupuno ng galit at pagbabahagi. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ang inaatasan ng Diyos na magpadama at magpakita ng pag-ibig ni Jesus sa iba. Magtanggapan tayo, magunawaan, at magmalasakitan. Mahalin natin ang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong pag-iisip, ng ating buong kaluluwa, at lalong higit, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kung paano inuna at inaalagaan natin ang ating sarili, kung ba hindi natin hinagutom ang ating sarili, nag-skincare pa tayo sa gabi bago matulog. Ganun din daw po ang gawin natin. Dahil si Jesus mismo ay ginawa ito sa libo-libong mga tao na sumusunod sa Kanya noon. Nagpakain siya, nagpagaling, at nagturo. Never niyang kinalimutan ang kapakanan ng iba. Palagi siyang natingin kung ano ba ang pangangailangan ng iba. Kaya iniwanan tayo ni Jesus ng utos, hindi lamang para malaman natin, kundi para ating sundin at gawin. Kaya nawa paglabas natin sa church na to, mararamdaman agad natin ang pag-ibig natin sa iba. Pangatlo po at panghuli, bakit ang daan ni Jesus ay daan ng pag-ibig? Dahil itinuro ni Jesus na ang pinakadakilang marka ay ang magmahal. Jesus taught that the greatest mark is to love. Ang sabi ng John 13 verse 35, Juan chapter 13 verse 35. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ayan. Ang pinakadakilang marka o katibayan na tayo nga itunay ng mga tagasunod ni Jesus ay kung tayo ay nagmamahalan. Kung tayo ay nagmamahal. Sa sinabi nito ni Jesus, hindi niya sinabi na makikilala tayo ng mga tao bilang kanyang mga alagad dahil sa ating relihiyon. Okay. Alagad ni Kristo yun dahil yun ay born again. Hindi po. Hindi dahil sa ating relihiyon. Hindi rin sa katayuan natin sa church ay pastor yun kung ay sigurado yun ay alagad ni Jesus. Hindi rin po. O sa habang ng panahon ng ating paglilingkod o pagiging Kristiyano. Hindi niya rin sinabi na makikilala tayo dahil sa galing nating magsalita. At sa dami ng talatang kabisado natin, ang haba-haba natin mag-pray. Bagamat bahagi talaga ito ng buhay natin bilang Kristiyano, dapat tayo nag-pray, dapat tayo nagabasa ng kanyang salita. Pero hindi po ito ang marka o palatandaan na tayo mga tunay na mga tagasunod ni Kristo. Malinaw niyang sinabi na kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa, saka doon makikita na tayo ay kanyang mga tagasunod. Ang pinakamalinaw na ebidensya na tayo ay lumalakad at sumusunod kay Kristo ay kapag minamahal natin ang isa't isa. May talatang nagsasabi, love keeps no record of wrongs. Ang pag-ibig ay hindi nagtatara ng kasalanan, hindi siya nag-record. Ngayong araw na to, inano mo ako. Hindi daw po siya nag-record. Kundi kapag mahal mo ang isang tao, kapag naramdaman mong nasaktan ka, o nakasakit sa iyo yung tao yan, agad mong buburahin yun sa iyong puso. Agad mong tatanggalin yun sa iyong isip. Agad kang magpapatawad. Agad mo siyang tatanggapin at uunawain. Dahil sa ganitong paraan, makikita ng mundong mapagmasid ang tanda o marka ng ating pagiging Kristiyano. Totoo pa naman yung kung sino ba yung lagi mong kasama, yun ang nakakasakit sa iyo. Hindi ko ba? O sino yung una mong lagi kasama, yung pang lagi kayo nagasakitan. Pero, alisin daw po agad kapag nakaramdam daw tayo ng sakit sa puso, nakaramdam agad tayo ng pagkainis sa kanya, agad daw tayo magpatawad. Ang katulad po nito ay uniform. Alam niyo naman po ang mga uniform sa mga estudyante, kung anong grade sila, o makikita niyo ang uniform. Kapag nakakita tayo ng isang pulis, sundalo, nurse, o bombero, agad natin makikilala kung sino sila dahil sa kanilang
kasuotan o dahil sa kanilang uniform. Ang uniform ang nagsisilbing tanda ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit sa ating mga Kristiyano, hindi ang uniform, ang damit, ang pananamit natin, ang palabas nating anyo, ang tanda na tayo mahina kay Kristo. Kundi ang tanda natin ay ang pag-ibig. Ang pagmamahal natin sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo. Kaya dapat natural na lumalabas sa ating puso ang magmahal. Hindi ito namimili kung sino lamang ang mamahalin. Katulad ni Jesus, kahit alam niya na pagtataksilan siya ni Judas, di po ba, nung Last Supper, nung huling hapunan, alam ni Jesus na siya itatakwil na ni Judas, ngunit hinugasan pa rin niya ang mga paa nito bilang tanda ng kanyang pag-ibig. Kaya makikita natin na ang pag-ibig ay na hindi namimili kung sino lamang ang ating mamahalin. Hindi ito nakabase sa kung anong klase ng tao, kung siya ba ay mabuti, mabait, mapapagkatiwalaan ba ito. Hindi ko nakabase doon. Dahil kahit alam ni Jesus, ang laman ng puso ng bawat tao, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Kaya ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, paano ba tayo nagmamahalan ngayon bilang isang iglesia? May pinipili ba tayo ngayon dito? Ay dito lang ako matabi kasi ito lang ang mahal ko. Hindi po, ano po? Paano ba natin ito pinapractice sa isa't isa para masabing tayo nga ay nagmamahalan? Kilala po ba natin ang lahat ng mga member natin dito sa CLGC Lucio Laurel? Nakakatanggap ba ang bawat isa ng same treatment? Nakakamayan man lang ba natin ang isa't isa bago umalis? O kamusta ka na kapatid? God bless you. Kahit yung simpleng salitang God bless you, di ba nakakagaan ng loob yun? Ay pag tayo sibat agad. Paano natin makikilala ang bawat isa? Paano natin mapapadama ang ating pag-ibig? Itong pong mga sinabi nila ito, ilan lamang na dapat natin ginagawa bilang isang iglesia. Dahil makikita lamang ang tanda ng ating pagiging Kristiyano kung patuloy natin ginagawa ang mga bagay na ito ng magkakasama. Hindi naman pwedeng sinasabi mong mahal mo iyong kapatid, pero nag-isa ka naman. Ano mo inamahal? Ang sabi ni Jesus, makikilala ng mundo na tayo ay mga tagasunod niya kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Kung minamahal natin ang isa't isa. At magagawa natin ipadama ang ating pagmamahal kapag tayo ay nagasama sa Ama. Eh minsan masarap din yung fellowship. Ano po? Naligo kami sa ilog, ang saya-saya namin noon. Kaya yun po, magkakaroon tayo ng family day. Eh sana lahat ay nandito. Ano po? Huwag agad makauwi. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13, unang Korinto chapter 13 verse 1 to 2. Unang Korinto chapter 13 verse 1 to 2. Kahit magsalita tayo ng iba't ibang wika, magkaroon ng malalim na kaalaman, at magkaroon ng matinding pananampalataya. Ngunit kung wala tayong pag-ibig, tayo ay wala ring kabuluhan. Ang pinakamahalaga talaga sa lahat ay ang pag-ibig. Kahit ang faithful mo, kahit sobrang bait na bait mo, ngunit kung wala ka namang pag-ibig sa puso, wala tayong kabuluhan. Kaya, posible po pala na marami tayong ginagawa sa church, active tayo sa church, lagi tayong nandiyan, nagpapakita sa gawain. Ngunit hindi naman lumalago sa pagiging Kristiyano. Hindi lumalago ang ating pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo sa atin, hindi natin ipapakita sa iba. Ibig sabihin, nagpapakita ito na walang sense ang ating mga ginagawa. Kaya kung nahihirapan tayong magpadama ng pag-ibig natin sa ating kapatid, palagi tayong humingi ng biyaya sa Diyos para magawa din natin siyang mahalin, ano man ang kanyang katangian, ano man ang kanyang pag-uugali, ano man ang kanyang pinapakita sa atin. Ang sabi sa unang Juan 4 verse 11, unang Juan chapter 4 verse 11, mga minamahal, yamang gayon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat din tayong magmahalan. Ang buhay natin ay gagamitin ng Diyos upang maunawaan ng mundo kung ano ang tunay na pag-ibig ni Kristo. Tayo ay nabubuhay kasama ng mga taong broken, hopeless, at helpless.
pamamagitan ng perpektong pag-ibig ni Jesus na ipinagdaman niya sa atin, mararamdaman din nila ang pag-ibig na ibinigay ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng pagpapadama natin nito sa iba. Habang tayo ay lumalakad sa daan ni Kristo, ang pag-ibig ay patuloy na mag-uumapaw sa ating mga puso. Dahil ang pag-ibig ni Jesus ay walang limitasyon. Walang limitasyon ang pag-ibig ni Jesus. Katulad ng sinasabi sa Juan 13, verse 1b. Juan chapter 13, verse 1b. Mahal ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minamahal at sila'y minahal niya hanggang wakas. So, ibig sabihin lamang po ang pag-ibig ni Jesus ay walang limitasyon, hanggang dulo. Nananatili. Ito'y hindi nagbabago, lumipas man ang maraming panahon. Kaya ang pag-ibig, ang kanyang daan, ay nagtuturo na ang pag-ibig ay dapat walang hangganan. Patuloy tayong iibig sa isa't isa dahil iyon ang utos ni Jesus. At bilang mga tagasunod niya, dapat nating lakaran ang ganung klaseng pag-ibig. Kahit tayo po ay nahihirapan, kahit tayo nag-struggle bawat araw, tayo po ay magpatuloy. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ang daan na pinakita niya ay daan na dapat din nating lakaran at tularan. Si Jesus ay nilakaran mismo ito nung siya nandito pa sa lupa. Hindi niya sinabi na, gawin mo lamang ito, basta ito ang gawin mo. Kundi siya mismo ay ginawa niya. Pinakita niya sa atin para atin ding gayahin at sundin. Dahil ang tunay na nagbibigay ng saysay at kabuluhan sa buhay natin ito ay kung paano natin nilalakaran ang daan ni Jesus. Sa kanya lamang masusumpungan ang tunay na pag-ibig, pag-ibig na hindi nagbabago at pag-ibig na pinapatunayan sa gawa. Ang pamumuhay na may pag-ibig ay isang paraan upang maipakita sa mundo kung ano ang pag-ibig na Jesus. Ang layunin ni Jesus dito sa lupa ay ipakilala ang pag-ibig ng Diyos Ama sa mga tao. Ganito ang sabi sa Juan 17, verses 25 to 26. Juan 17, verses 25 to 26. Mapagmahal na Ama, hindi kakilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita, at alam rin ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Si Jesus ay Diyos na nagpakita ng kanyang sarili sa ganap na pag-ibig upang ang mga tao tayo ay makalapit sa Kanya. Upang matanggap natin ang mga biyayang inihanda na ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig. Diba, pagdating natin sa langit, napakaraming biyaya na naghihintay sa atin doon. Kailangan lamang natin sumunod at lakaran ang daan ni Jesus patungo sa kalooban ng Diyos upang ma-receive natin yung pagpapalang iyon. Pero kapag hindi natin nilakaran ang daan ni Jesus, sa palagay niyo ba matatanggap natin yung biyaya o gantimpala sa langit? Hindi po. Ay isipin natin ito, hindi pinagkain ng Diyos ang kanyang sariling anak, kundi binigay niya ito para sa atin. Kaya huwag din natin ipagkait ang pag-ibig na ipinadama sa atin ni Kristo. Ang sabi sa Efeso 5 verse 2, Efeso chapter 5 verse 2, mamuhay kayo sa pag-ibig tulad ni Kristo na nagmahal sa atin at nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Dahil mahal tayo ng Diyos, ang kanyang kalooban para sa atin ay laging pinakamabuti. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay laging pinakamabuti dahil minamahal niya tayo. Alam niya ang lahat, kaya ang kanyang mga tinuturo at iniutos ay palaging tama. Ang Diyos ay hindi lamang pag-ibig, pinili niya tayong mahalin ng totoo at malalim. Kaya binibigyan niya tayo ng gabay at itinuturo niya ang tamang daan upang hindi natin ma-miss ang buong pag-ibig at magandang relasyon na nais ng Diyos na maranasan natin. Kaya muling tanong sa atin ngayong umaga, dahil sa pag-ibig ni Jesus, anong pagbabago ang nililikha nito sa iyong buhay, sa iyong sarili?
Patuloy pa rin ba natin lalakaran ang dati nating alam na daan? Pag mahal mo ako, mahal din kita. Patuloy pa rin ba natin dadaanan ang ganung klaseng daan? O susundan natin ang daan na iniwan ni Jesus para ating lakaran at sundan ngayon? Nawa po, ang ating lakaran ay ang daan na iniwan ni Jesus. Mapagpalang umaga po.